Hi everyone! Welcome back here in my kusina at ngayon gagawa tayo ng braised pork. Napakadali lang nitong gawin pero napakasarap talaga nito guys. So if you want to see how to make this, just keep on watching. Welcome back guys! Bago tayo magluto, gusto ko lang i-welcome lahat ng bago nating subscribers. If you want to check out my previous videos, i-click nyo lang yung My Kusina icon sa lower left ng ating screen at i-direct na kayo doon sa homepage ng My Kusina. Maraming salamat ulit at ngayon naman, magluto na tayo. Ang una natin gawin, ihanda lang natin yung ating baboy. So gumamit ako dito ng pork liempo. Now, ang cut na ginawa ko sa kanya is pa-square. Kamukha nito, medyo may nakausling taba. Ang gagawin ko lang dyan, ititrim ko lang yan ng konti. And after that, magpakulo tayo ng tubig. Kahit hindi pa siya kumukulo guys, basta't may nakita na akong mga bubbles, yung bang tipo magsisimula na siyang kumulo, ilalagay ko na yung ating baboy. At sisimmer lang natin to hanggang sa makita natin na lumalabas na yung mga scum. Ito yung mga dugo na natira doon sa laman ng baboy natin. Hindi natin to kailangan lutuing maigi guys. Basta't nakita nyo nang lumabas yung mga scum niya. Katulad nyan. Aalisin na natin siya sa tubig. And after that, huhugasan lang natin yan isa-isa para matanggal yung mga scums na dumikit sa kanya. Make sure lang na malinis na yung kamay natin bago natin to hawakan. Pagkatapos nito, isa-set aside lang natin siya and then ipe-prepare na natin yung ating pinakalutuan. Gumamit ako dito guys ng maliit na rice cooker. Now, pwede kayong gumamit ng maliit na kaserola basta't maganda yung tamang-tama lang or kasyang-kasya lang yung 4 na slice ng baboy natin. Isasalansan ko lang siya dito. Una yung ating leeks. Tapos naglagay din ako dito ng luya. Inislice ko siya ng maninipis. Bali, 2 thumb size ang laki ng luya na nilagay ko dito. At 5 butil ng bawang. Kinakrush ko lang siya ng konti. And then, naglagay din ako dito ng bagong dikdik na paminta. Mas masarap kasi to, no? At konting chili flakes. Now, this is optional. If ever na meron kayo, mas maganda kung maglalagay kayo nito. And then, maglagay tayo dito ng 1 tablespoon ng oyster sauce. Kung wala naman kayong oyster sauce, wala rin problema. Huwag na kayong maglagay. And 1/4 cup ng soy sauce. At ito yung pinaka-importanting ingredient sa recipe na to, itong cooking wine. Now, marami kayong mabibili nito sa grocery stores. Ang brand nung binili ko is Marca Piña. Mura lang to guys, wala pang 100 pesos. At kapag nailagay na natin yung ating mga pampalasa dito sa ating gagamiting lutuan, isalansan na natin yung ating mga liempo. Isalansan natin yung maigi, kailangan nasa itaas yung pinakabalat ng baboy. Then, okay, and then, lalagyan natin to ng tubig. Siguro mga nasa 2 cups yung nailagay ko dito.
So, tansyahin nyo na lang guys, halos ganito kadami. And then, takpan lang natin siya at pakukuluan ko to sa loob ng 2 oras at kalahati. So, after 1 hour, halos mangangalahati yung sabaw na nilagay natin. And then, after 2 hours, medyo konti na lang talaga siya. Now, after 2.5 hours, kusang lumipat yung switch siya, no? Nung dun sa option ng aking rice cooker. Lumipat siya sa warm option. At chinek ko yung aking niluluto. At ayun nga, luto na siya. Ganun lang kadali, guys. Pwede nyo rin itong lutuin sa stove. Hinaan nyo lang yung apoy. Nasa low lang yung dapat na init na gamitin ninyo. Tapos, i-timer nyo na lang siya ng 2 oras. I-check nyo kapag medyo kulang pa siya sa lambot or medyo madami pa yung sabaw. Saka nyo siya ituloy sa pagpapakulo ng another 30 minutes. Ito na siya guys. Ang itsura niya para siyang gelatin sa sobrang lambot pero halos buo pa yung hugis niya, no? Kasi nga mahina lang yung pagpapakulo na ginawa natin. Kumbaga hindi na pressure masyado yung ating karning baboy. And then, napakasarap nito at napakalinamnam nito guys. Napakalambot niya, no? Very rich yung lasa niya. At talaga namang maha-high blood kapag naubusan ka nito. Sana masubukan nyo to. Napakadali lang gawin. Napakadali lang din i-prepare. Very simple lang din yung mga ingredients. At walang kahirap-hirap sa pagluluto. Itong braised pork na to guys is a Chinese dish. Now, nirecreate ko siya. Nilagyan ko ng konting Pinoy touch. Sana matry nyo to at talaga namang hindi kayo magsisisi sa effort. And so that's it, my version of braised pork. I hope I was able to share something good and helpful. If you have request dishes, just comment it down below and I'll try my best to cook it for you. Thanks for watching and see you again on my next video.